Magandang gabi, Ma'am Kabahog. Magandang gabi, mga klase. Ako nga po pala si Christian T. Veneracion. At ako naman si Zarina Kia Yara Ganas. At ngayon ay tatalakayin namin ang Kabanata 23 at 24 tungkol sa El Filibusterismo. Bago namin sisimulan ay tatalakayin muna namin ang buod, mahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, aral at mensahe. Ang Kabanata 23 ng El Filibusterismo na pinamagatang ang mga dalangin ay naglalarawan ng paghahanda ni Simon para sa kanyang huling pag-atake laban sa mga Espanyol. Nangangamba siya sa pagkabigo at nanalangin sa Diyos na gabayan siya sa kanyang plano. Ipinapakita ng kabanata ang kanyang pag-aalinlangan at pagdududa. Ngunit nanatili siyang determinado sa kanyang layunin. Ang kanyang panalangin ay hindi isang panalangin para sa awa, kundi isang panalangin para sa tagumpay sa kanyang revolusyonaryong plano. Ang kabanata ay nagtatapos sa isang malungkot na tono na nagpapahiwatig ng nalalapit na kapamakan. Sa Kabanata 24 ng El Filibusterismo na pinamagatang ang mga bisita, nagaganap ang isang mahalagang pagtitipon sa bahay ni Kapitan Tiago. Dumalo ang iba't ibang mga tauhan tulad ni Simon, Basilio, Isagani at ang mga estudyante ng San Diego. Nagaganap din ang isang pagtatalo tungkol sa papel ng edukasyon at ang pangangailangan para sa pagbabago. Ang kabanata ay nagtatapos sa isang masalimuot na kalagayan na nagpapakita ng pagiging komplikado ng mga relasyon at mga layunin ng mga tauhan. Ang pagtitipon sa bahay ni Kapitan Tiago ay nagsisilbing isang simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ngunit naglalaman din ng mga palatandaan ng nalalapit na kapahamakan. So narito ang mga mahahalagang pangyayari sa Kabanata 23. Una, hindi nagpunta sina Simon at Basilio sa dulaan. Sa halip, si Simon ay naglakad-lakad sa paligid. Pangalawa, si Basilio ay abala sa pag-aaral at pag-aalaga kay Kapitan Tiago, na patuloy na lumalala dahil sa labis na paggamit ng opyo, at tinitiis niya ang hirap at pang-aabuso ng matanda. At ngayon naman ay tumango tayo sa mga tauhan na sina Simon, Basilio, Padre Irene, Kapitan Tiago, at si Maria Clara, Camaron Cosedo, Macaraig, Placedo Penitente, Kabisang Tales, at si Padre Salvi. So ngayon naman ay tumango tayo sa tagpuan sa Kabanata 23 at 24. Kabanata 23. Una, ang bahay ni Kapitan Tiago. Ito ang pangunahing tagpuan sa Kabanata 23. Dito nagaganap ang pag-uusap ni Simon at Basilio. Pangalawa, Kumbento ng Santa Clara. Dito nakakulong si Maria Clara at nagkakasakit. Kabanata 24. Bahay ni Kapitan Tiago. Nagaganap ang pagkamatay ni Kapitan Tiago. Kumbento ng Santa Clara. Nangyayari ang pagtakas ni Maria Clara mula sa kumbento. Simbahan. Nagaganap ang pagsabog ng bomba na plinano ni Simon. So, narito ang ilang mahalagang salita mula sa Kabanata 23 at 24. Kabanata 23. Mapanglaw. Ang kahulugan ng mapanglaw ay malungkot o nagdadalumhati. Pangalawa, nag-aalala, nag-iisip ng masama o nagbabahala. Pangatlo, pamamaalam, pagpapaalam o paghihiwalay. Kabanata 24. Pagmamahal, pag-ibig o pag-aalaga. Pagtataksil, paglabag sa tiwala o pagkakanulo. At pagkawasak, pagkasira o pagkawalang saysay.
Narito ang aral na ating mapupulot sa Kabanata 23 at 24. Una, ang panganib ng paghihiganti. Ang pagnanais ni Simon na maghiganti sa mga taong nagdulot sa kanyang pagdurusa ay nagdulot ng karagdagang pagkawasak at pagdurusa. Ang kanyang plano ay nagresulta sa pagkamatay ng maraming tao, kasama na ang mga walang sala. Ang aral dito ay paghihiganti ay isang mapanganib na landas na hindi nagdadalas ng tunay na katarungan. Ang kahalagahan ng pag-ibig at pag-asa. Sa gitna ng kadiliman at pagdurusa, ang pag-ibig at pag-asa ay mananatiling mga mahalagang pwersa. Ang pagmamahal ni Basilio kay Julie at ang kanyang pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan ay nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon. At yun lamang po, maraming salamat.